Hi, magandang araw po sa inyong lahat for our first reading for the day. I hope na napanood niyo na po ang first, second, third reading kahapon bago po kayo tumalon dito sa ating first reading of the day, no? Kamusta po kayo? I hope na lahat po ng ating mga recent uploads ay napapanood niyo po on time, ano? At alam niyo po ay talagang yan ay ating talagang binibigyan ng oras, no? Konting-konti na lang po and we will now reach 19,000 subscribers because we are now at 18,979. Konting kembot na lang po at tayo po ay magiging 19,000 subscribers na po, no? Kamusta po kayong lahat, no? Sana po ay lahat kayo ay nasa mabuting kalagayan lahat. Okay? Today is Feb 16. Okay, tingnan natin ang ating pili po tayo ng 20 cards. One, two, three, four, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Huwag niyo po itong i-skip, ha. Dito po tayo kumukuha ng energy para po sa inyong lahat. Simulan na po tayo. Nako, mukhang may gusto pong magparamdam at mukhang may gusto pong magpapansin, ano? There is this willpower. Nagkakaroon na po siya ng lakas ng loob na magparamdam. May nagkakaroon na po siya ng lakas ng loob, no? Sa totoo lang po, itong taong to ay hindi niya po alam kung ano po ang nangyayari, pero gusto niya na pong magpapansin o gusto na po niya talagang magparamdam. Pero pigil pa rin po siya, pero unti-unti, I tell you, nagkakaroon na po siya ng lakas ng loob sa iyo, no? Whether ito po ay na napipigilan, ano, siguro ngayon lang po siya nakakaramdam din ng hiya ng mukha, no? Talagang before wala po itong kahiya-hiya, pero ngayon po talaga ay meron akong nararamdaman na hiya sa pagsira niya po sa inyong relasyon, ano? Parang siya po ay nakakaramdam na dahil po sinayang niya ang relasyon niyo dalawa, ngayon po siya nakakaramdam ng hiya sa kanyang sarili, no? For whatever reason, itong taong to, bigla all of a sudden, bigla po siyang nahiya, no? Bigla po siyang nakaramdam ng hiya, bigla po siyang nakaramdam totally na ngayon lang po siya nahihiya at ngayon lang po talaga siya nakakaramdam ng matinding yung dati kasi sobra pong kapal ng mukha nito, no? Kaya hindi talaga yung buhay niya po ngayon talaga ay parang sa nakikita mo nga, wala ng pag-asa, no? Na mabago pa siya, no? Ang tigas po kasi talaga ng
naging mukha nito sa'yo. Talagang lahat ng sakit, lahat ng ano ay talagang naramdaman mo sa taong ito, no? Yung pagsira niya po sa samahan na meron kayo, technically is talagang matindi po ang dinanas mo, no? Whether you like it or not, ang tao po ito ay nakaramdam ka po ng pain, no? Sobrang pain at talagang hindi mo po akalain na sa lahat, sa tagal or sa lalim ng pinagsamahan nyo ay makukuha ka po niyang lokohin. Kung tatanungin mo po ako kung mahal ka pa niya, meron pong special place talaga sa puso niya na hindi po makukuha ng iba, na yun po ay para sa iyo lamang, no? Kahit po sabihin mo na napakasama ng ugali nito, meron po sa kanya, part of this person ay talagang sa iyo lang po, no? Hindi niya po mabigay-bigay ang buong puso niya sa iba, at never po ito magmamahal ng totoo sa iba, no? Maybe pwede siyang magmahal because of ginagamit niya lang po, at marami po maybe yung iba meron po siyang napapala. Parang may nakukuha po akong energy ng mga ibang tao, at yun po ang nababasa ko, no? Meron po akong nakikita talaga dito na kahit ano pong sabihin mo na ito ay may kirelasyon, sa haba po ng pinagsamahan nyo or lalim na lang ng pinagsamahan nyo, hindi niya po makuhang maibigay ngayon ang puso niya sa iba talaga. Yung talagang pagmamahal niya, kahit sabihin mo ito'y niloko ka pa, no? You always have a special place sa puso po ng tao na to na hindi niya po kahit kailan maibibigay sa iba, no? This person, parang lagi siyang merong spot sa'yo, no? Sabi ko nga po mukhang demonyo lang po ito, pero kahit papano naman po ay may puso po ito para sa'yo, kahit ganyan pa ang nangyari sa inyo, no? Part of this person's agenda sa ibang tao po, no, ay totally ay ano lang po, no, ay sorry po for my word, no, gamitin yung iba, no? Parang investment po sa kanya ang ibang tao. Pero in fairness naman po ay kahit papano po pagdating sa iyo ay may puso po siya kahit papano, no? Yun lang po ay talagang hindi po natin maiiwasan yung mga nangyari po sa kanya ay talaga ngayon pa lang po talaga nagsisink in sa kanya. Whether gusto mo pong ma-realize niya noon yung iyong mga sakripisyo sa kanya, pagmamahal mo sa kanya, hindi niya po talaga yan maiisip, no? Kaya po naiisip mo ang taong to, mukha na ng demonyo, ugaling demonyo pa, no? Pero sa totoo lang po, ay deep within this person's heart, nandiyan naman po yung kanyang pagmamalasakit, at meron naman po talaga akong nakikita sa kanya na ikaw po kahit papano ay minahal naman po ng taong ito. Actually, naiisip niya po, no, yung inyong, yan, naiisip niya po yung nostalgic, naiisip niya po yung maganda yung naging samahan naman, no. Naiisip niya po kung papaano mo po siya inalagaan din, kung gaano mo rin daw siya. Marami pong bagay sa taong ito ang nagre-remind sa kanya, sa'yo, no. Everywhere po, no, ang taong ito ay talagang masasabi ko naman na naiisip ka po ng taong ito sa ngayon, no. Itong taong pong ito ay meron po siyang kakayahan, no, na parang isipin ka nang hindi niya mararamdaman yung galit sa puso niya, no. Parang naiisip niya po ngayon for whatever reason, parang gusto niya pong isipin ngayon yung lahat naman ng pinagsamahan niyo na maayos, no. Yung pag gusto ka po nitong mamiss, no, iniisip niya po talaga yung inyong, pag namimiss ka po, sorry for my word, pag namimiss ka po nito, no, ay meron po siyang talent, no, na kaya niya pong ibalik ang lahat ng nakaraan nyo, at maisip niya lahat ng kabutihan at magagandang alaala nyo na
sa kanya po ay maiisip niya po yun ng matatawa siya, magiging maayos yung kanyang pakiramdam. Samantalang tayo po kasi, no, pag naiisip natin siya, nakakaramdam tayo ng pain. Siguro dahil mas marami kang nagawa sa kanyang mabuti. No? Mas marami ka pong nagawa sa taong itong mabuti. Kaya pwedeng-pwede at kayang-kaya ka po niyang isipin na wala po siyang nararamdaman kahit anong pain pag sa'yo. No? Itong taong pong ito ay kahit papano ay magbibigay ng saya sa sarili niya pag gusto kanyang isipin. Hindi po siya makakaramdam ng bitterness. Actually, ang hindi niya lang po kayang mawala sa kanyang isipan ay yung kanya pong guilt. No? May guilt po kasi siyang nararamdaman sa'yo. No? Maybe this person, ramdam niya lang po na yung masasakit na nagawa niya sa'yo at naiisip niya po talaga na nasaktan ka rin po talaga niya. No? Kaya yun po yung kanyang ayaw sanang isipin. At yun po talaga yung talagang gumugulo po sa isipan niya somehow is yung pain na nabigay niya sa'yo. No? Yun po talaga yung hindi niya po kayang i-take. No? Talagang, kasi po alam naman po niya sa sarili niya na talaga pong nakasakit siya sa'yo at nasaktan ka naman po talaga niya. No? So yun po yung bukod tangi, no, na naiisip niya po na hindi po niya mawaglit-waglit sa kanyang isipan. Pero totally po lahat ng ngayon parang feeling ko po yun po yung nagbibigay sa kanya ng lakas ng loob para magparamdam sa iyo, no? Kasi sa totoo lang po tahimik ka na, okay ka na, parang minsan ayaw na rin niyang magparamdam, no? Parang gift na niya sa iyo na ibalato po sa iyo yan, ano. Pero talagang sa nakikita ko po there will come a time that this person, hindi niya na po mapipigilan, ano? Pwede po siyang, pasensya na po kayo sa kasama ko, kagigising na po kayo, muntik na pong mahulog. Yun po ang nakikita ko sa kanya, no? At there will come a time, itong taong ito, whether you like it or not, magpaparamdam po talaga siya sa iyo because this person is very dissatisfied sa buhay niya ngayon, ano? Hindi niya po talaga yan mahililihim. Siya po ay very, very dissatisfied sa kanyang buhay, no? Hindi mo man po yan makita, no, sa ngayon because ito pong taong to ayaw niyang ipakita, no? Ayaw niya pong ipakita yung kanyang nararamdaman sa kahit sino. He has too much pride, no, sa kanyang plate, no? Sobra pong pakiramdam niya po ay ikaw ang may kasalanan ng inyong paghihiwalay, no? At talagang hindi niya po kinakaya na sa lahat po ay nakaya mo daw siyang iwanan, no? Nakaya mo daw siyang iwanan at sa nakikita ko po talaga ay hindi niya po yan kinaya, no? Akala niya po kasi hindi mo siya kayang iwanan. Akala niya po kasi hindi mo siya kayang tiisin, no? Pero sa nagawa mo po at natiis mo po siya po ay napahiya, no? Pinaparamdam na lang po niya na may coolness siya, but the truth is hindi naman yan totoo, no? Gusto niya pong manalo, no? Lahat po ay very meron po siyang takot, no, na matalo. As na-anxiety po ito, pero talagang sa nakikita ko po ay gusto po niyang ma-win at all cost, meaning gusto niya po kahit ano daw po ang mangyari ay ikaw daw po ay kanyang matatalo, no? Ibig sabihin hindi niyo, whether you like it or not, ang gusto niya palabasin na panalo ka po sa buhay, no? Panalo siya sa buhay, hindi siya nasaktan sa paghihiwalay niyo. But the truth is, sakit na sakit po siya sa kanyang yung parang pakiramdam niya po ay tiniis mo po siya ng sobra na akala niya po ay hindi mo kakayaning tiisin siya, no? Pero nagawa mo po siyang tiisin at yun po yung nagbigay sa kanya ng sakit ng damdamin kasi
sabi ko nga po sa inyo, ma-pride to no? So, hindi niya po kakayanin yung feeling na kinaya mo po nang wala siya. That's parang masakit po yun sa kanyang ego. No? Masakit po yun sa ego niya. Marami po siya ngayong mga problema, no? Failure, marami po siya nawalan siya ng control. Yun po yung mga bagay na hindi niya po kinakaya, no? As a matter of fact, ang tao pong ito ay makakaramdam pa ng lungkot sa mga susunod na panahon sa kanyang buhay, no? Hindi niya po kakayanin yan talaga. And sa nakikita ko po sa mga susunod pong araw sa kanyang buhay ay talagang iiyak po ito, no? Sa totoo lang po ay hindi niya po kakayanin, no? Yung pintas sa kanya, at lalo na po pag ito ay niloko pa ng mga kaibigan niya na wala ka naman, kinaya naman niya nang wala ka. Nako, yan po ang number one, hindi niya po kaya yung mga ganyang pang-aalas ka, no? Talagang yan po siya napapahiya at talagang yan po yung talagang pinakainis niya pag siya po ay naaalas ka ng ganyan na hindi ka naman hinabol o natiis naman niya pala na wala ka, kinaya naman pala niya nang wala ka. Yan po yung mga bagay na talagang nagpapagulo sa isipan niya, no? Yan po yung mga bagay na hindi niya po kakayanin, no? Ayaw niya po nang ginaganyan siya. Kasi siya nga po ay nasampal din sa katotohanan na itong taong ito ay nakaya nang wala ka. O nakaya mo po nang wala siya. Ang dami po niyang sinasabi dati, ang dami niyang blame sa'yo, no? Naging selfish po siya, ngayon siya po ay devastated sa mga bagay-bagay, ano? There will come a time the truth will, parang lahat po ng katotohanan ng mga kasinungalingan ay maitatama, no? Truth, clarity, ayan po ang nakikita ko, no? There will come a time na hindi niya po gugustuhin, pero lahat po yan ay lalabas, no? At lalo po siyang mapapahamak sa iyo. Kaya sabi ko nga po sa iyo, gusto na po nitong makausap ka, gusto po nitong magpapansin sa iyo, gusto po nitong lumapit sa iyo. At talagang sinasabi ko sa iyo, talagang gusto na po nitong, may mababalitaan ka po dito, no? Maybe kahit hindi sa kanya, sa ibang tao, may magbabalita sa iyo, no? Tungkol sa taong ito. Talagang ang taong ito ay makakaramdam ng too much hatred sa sarili niya at magpaparamdam po ito sa iyo. Sabi ko nga po, hindi niya po gusto yung mga ganyang moment na napapahiya siya. Kaya talagang magpapapansin po ito kasi ayaw niya yung feeling na hindi mo na po siya kailangan at natiis mo na siya. At lalong gumanda yung buhay mo nung siya po ay nawala. No? Yan po yung mga bagay na hindi niya po kakayanin. As a matter of fact, itong tao po ito ngayon ay talagang mahihirapan po siya, no? Sa mga susunod na araw sa buhay niya, siya po ay mahihirapan at hindi po niya yan kakayanin talaga, no? Yung mga bagay po na nagbibigay sa kanya ng lakas ng loob noon ay magbibigay po talaga sa kanya ngayon ng sakit sa ulo. Yun po yung hindi niya kinakaya. Yun po yung talagang magbibigay sa kanya ng headache talaga, no? Kaya po sinasabi ko sa iyo, ang ramdam ko po sa energy nito ay gustong-gusto na po niya talagang gustong-gusto niya po talagang makabalita sa iyo. Kaya ito po ay magpaparamdam or makakabalita ka po regarding sa taong ito, no? Kahit po ayaw mo na nga sa amin, no? Pero wala nandyan talaga no? Talagang hala talaga, meron talagang magpaparamdam sa iyo or makakabalita ka talaga sa taong ito. Whether you like it or not, ay darating po talaga yan sa iyo, no? Ayan po ang nakikita ko, no? There will be no rewards for this person sa mga susunod na araw. Ang taong ito ay makakaramdam ng mga superficial na happiness lang po, no? Hindi po niya yan talaga, hindi po totoong ligaya, no? Magiging aggressive po ito, no?
marami po siyang selos na mararamdaman, lalo na po pag may mga nagbabalita sa kanya na lalo kang umayos ang buhay mo, no? Talagang ito po ay very, very moody talaga nitong mga nakaraang araw. At talagang sa nakikita ko po, marami po siyang chaos, very disorganized, overwhelming ang mga nangyayari sa kanya. Magulo po ang buhay niya sa ngayon, and sabi ko nga po sa iyo, very disorganized, no? Ang tao pong ito ay makakaramdam ng isolation, ano? Parang hindi po siya makapag-isip ng tama, very, wala po, feeling niya po, walang nagtitiwala sa kanya sa mga oras na to. At siya po ay nakakaramdam talaga ng burden, no? Stress, burden, blockages, frustration, and excessive pressure, no? Yan po ang nakikita ko sa taong ito. And, wala pa po siyang ginagawa, the hangman, ano? Wala pa po siyang ginagawa, but there will come a time na kahit wala siyang gawin ay makakabalita ka po talaga sa kanya. No, marami po siyang distracted po ito at marami po siyang pag-aaksaya sa oras niya at sa lahat ng kanyang ginagawa. Yan po ang ating first reading of the day. Pasensya na po, medyo nahabaan dahil talaga in-interpret ko po talaga ang barahan nyo, kaya humaba, no? But, pasensya na po kayo, talagang gusto ko pong ihatid ang message sa inyo ng clear, loud, and clear. So, maraming salamat po sa inyong lahat, and I hope na naka-resonate po kayo, and if you do, can you please give me a like and comment down below para naman po malaman ko naman po sa inyo ang inyong feelings, no? And for those of you who would like to have a private reading with me, you can message me po at Ladyly Elena. That's Ladyly Elena. Nasa dulo po yan ng ating video. Diyan nyo lang po ako makukontak. That is my official and only legit FB account. Yan, maraming salamat po sa inyong lahat. And nilabas ko rin dyan po ang fake na Lady Elena na kung saan po ay nang-i-scam ng mga tao at ng hahak po ng mga tao, kaya ingat po kayo dyan, ha? At sinasabi ko nga po sa inyo na lagi po kayong mag-iingat sa mga ganyan, ano? Na-scam na nga po ang puso nyo, may scam pa po kayo, so mag-ingat po kayo at palagi ko po kayong pinagdadasal na hindi po kayo mapupunta sa mga maling tao. Okay? Maraming salamat po sa inyo lahat, and God bless you. And to all my ever loyal, solid, and faithful na Lady Elena family, I love you all from the bottom of my heart. And lagi ko pong sinasabi sa inyo na for you to survive dyan sa mga broken-hearted nyo po, mga pinagdaanan nyo po, just live one day at a time. You wake up and do 3 things that will make you happy for today. Huwag nyo muna pong isipin ang mga okasyon na parating sa inyo. Just focus for today. Ngayon lang po, huwag nyo muna pong isipin yung mga okasyon. Ako, mag-anniversary na kami, ako mag-birthday na siya. Huwag nyo po lahat isipin yan. Just focus for today. Yan lang po, no? And one day, you will survive na ma-realize nyo, ay, okay na pala ako, no? Hindi ko na siya masyadong naiisip. Ganyan lang po ang strategy. And always, be grateful po na we are still alive, we are still healthy. Meron po kayong chance na bumawi pa sa inyong mga sarili. And always remember that mahalin niyo po ang sarili niyo, dahil po forgive yourself also and love yourself, because self-love is still the best love of all. And also you have to realize that life is so short, to make it shorter by stressing yourself from all the pains and heartaches na binigay sa inyo ng kahapon. Just surrender everything to the divine universe and just let go and let God write your life and love story. I will be back for another set of reading. Huwag po kayong malungkot. Ako po ay magbabalik para sa second reading of the day. For the meantime, panoorin nyo muna po ang lahat ng mga naunang videos na hindi nyo pa po napapanood. And please do not skip ads. Yan po ay tulong nyo na po sa mga less fortunate na ating matatanda sa kalye. Okay, and for those of you who would like to give me a super thanks for this video, I would really appreciate that
from the bottom of my heart. Bye-bye po and God bless you all. May update po, may nagpanggap pong subscriber natin na siya po ay magpapahula sa fake na Lady Elena, kaya ayan, hinihingan po siya ng $80 at ang cell po niya ay nabigay at nakuha. Ang pangalan niya po sa cell ay Julian Albert, no? Siya po ay may cell account din, kaya mag-iingat po kayo. Ayan po, no, kung sino man po yung scammer na Julian Albert na yan, no, iinsensuhan po natin yan para siya po ay makonsensya. Kung wala man po siyang konsensya, at least po bumalik sa kanya lahat po ng kanyang ginagawa, at maling-mali po yan, ano. Basahin niyo po lahat yan, makikita niyo po, ayan po ang cell number niya at Julian Albert na yan, ano, para po talagang mai-report din po natin yan na siya ay gumagamit ng cell account na Julian Albert. Mag-ingat po kayo. Ayan po yung number niya. Ayan po yung pangalan niya. Huwag po kayong magpauto. Nakita nyo naman po, no, napakalayo po ng pangalan ko sa pangalan ng pinagsesendan nyo po ng account o ng pera. Kaya mag-ingat po kayo at beware sa scammer na to. At talagang ayan po, pinost ko po ang kanyang pangalan dito para maging babala po sa inyong lahat. Maraming salamat po. At mag-ingat po kayo, paki-report po ang page na yan, ang messenger niya na Lady Elena. Maraming salamat po and God bless you all. Ayan, sa susunod po makikita niyo yung account niya na i-report niyo. Salamat po na marami. Magandang gabi po ulit sa inyong lahat. Ako po ay muling nagpapaalala sa inyo na mayroon pong lumalabas sa FB at Messenger account na fake account po, no, nang hihingi po ng $25 through PayPal at hindi po yan totoo. Huwag po kayong maniwala dyan. At pag sinabi mo po na gusto ko pong marinig ang boses nyo or makita kayo, ang sasabihin po ay magbibigay kami ng link. Buksan mo yan at pagkatapos ay makikita mo ako. Huwag po kayong maniniwala dahil yan po ay hindi totoo. Yan po ay isang malaking scam na pag binuksan nyo po ay mahahack po lahat sa inyo. Mahahack po ang inyong mga personal details. Lahat ay mahahack. Ako po ay nalulungkot na ito po ay nangyari, ngunit sa talagang may mga tao pong masasama at may mga tao po talagang hindi makatiis na hindi gumawa ng masama sa ibang tao. Pero maging aware po sana kayo, tulungan niyo po ako, i-report po natin yung fake na yan at sa FB para siya po ay mawala na at wala na po siyang mabiktima pa, no? Nandyan po lahat ng details at maraming salamat po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa inyong lahat at mag-iingat po kayo.